Hey guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin ay tungkol sa adhesive. So as we know, ang adhesive ay ginagamit po natin sa tile setting out. So ito yung ginagamit natin as toppings para kumapit ng ating tiles. So dito sa video na to guys, isi-share ko naman sa inyo yung iba pang gamit ng adhesive. So pwede pala natin ito gamitin sa plaster ng ating mga uneven surface ng ating slab soffit, ng ating beams. So kung medyo bingkong yung ating beams ng konti, o pwede natin siya gamitin. Tapos sa kolom o poste, pag wala sa hulog, so pwede natin gamitin itong adhesive. So disclaimer lang guys, hindi po tayo bayad sa anumang produkto na itong ating video. So ito lang po ay sinishare natin para doon sa kaalaman ng nakakarami. So mapapanood nyo ang video ito pagkatapos nitong ating intro. So ito guys, yan yung ating materials, yung tile adhesive. So yan nakikita nyo, yan yung ating gagamitin as plaster dun sa ating mga uneven surface. Yan. So yan yung itsura nya guys. Pag binuksan nyo, yan yung makikita nyo sa loob ng inyong sako. So kailangan mo lang guys, yan, hahaluin mo lang yan ang hahaluin. So kailangan i-estimate mo yung tubig. So dahan-dahan mo nga haluin. Yan. Yan yung pagtimpla niya. So ta-applyan mo ng tubig, tapos halo mo naman ulit. Yan. So mapapansin nyo, dahan-dahan na nahalo ng ng ating mason yung ating adhesive. So hahaluin niya yan, haluin hanggang doon sa maging sticky na siya. So hindi kailangan guys na maraming tubig, hindi rin po pwede yan. So dapat tamang lang natin yan, yung hanggang medyo sticky lang siya, nagkip. So yun lang ang yan, hindi po pwede palabnawin natin yan, hindi pwede yung tinatawag na malabnaw. So hindi natin po pwede ganun lang ating timplada dyan. So kumbaga sa parang elastic siya, dapat ganun ang kakalabasan na niya. So kayo na ang bahala guys, magtansya sa tubig. Basta abutin nyo lang na parang na siya, parang rubber na yung niya, sticky na siya. So kailangan nakahalo ng maayos. Yan. So kaya hindi mo po pwede yan biglain ng pagdagdag ng tubig. Dahan-dahan lang ang pagdagdag ng tubig guys. Ang mapapansin nyo, dahan-dahan lang ang pag-apply ng tubig sabay ang paghalo. So hindi natin po pwede biglain yan kasi lalabnaw naman ang tawag dyan, malabnaw naman. So kakailanganin mo lang yan, maging sticky lang siya. Yan. So tuloy-tuloy lang nahalo ng ating mason. Yan, preparasyon po ito. Yan ang preparasyon natin sa ating adhesive. Simple lang yan guys. Kailangan mo lang haluin hanggang doon sa dumating na sa tingin mo medyo sticky na siya. So pwede na siyang i-apply doon sa mga area na kailangan mong applyan. So ito guys, kung mapapansin nyo yan yung pag-applyan natin. So yung mga dugtungan na yan, so yan yung natin tatanggalin natin, yung mga dugtungan ng ating slab soffit. So gagamitan natin siya dyan sa tile adhesive. So ganun na ito guys, yung sa ating beams. So medyo may konting bingkong. So hindi naman po pwede guys itong makapal masyado. So mga 5mm, 3mm, so po pwede natin sa applyan guys. So kung sa beams, kailangan mo rin yan tiktikan muna. Yan. So ganyan lang guys ang pag-apply niya. So para ipapahid mo lang siya sa mga uneven surface, yung mga hindi pantay na sa slab soffit mo. So hindi yan kailangan guys na makapal.
So manipis lang yung ano niya, kailangan mga 5 mm. So, kasi pag medyo makapal na guys, mabigat na. So kung mabigat na siya, ang tendency niyan, kakapak lang yan, nalalaglag din. So mas delikado pa. So applicable lang yan dyan sa mga medyo manipis lang. Mga 3 mm hanggang 5 mm. So kung hindi pa ano, so yan ang kaya nating applyan. Yan. So yung biga na yan, yan. So yan, mga hindi pantay na ano, kantuhan. So pwede natin siyang applyan ng adhesive. Yan guys, yan yung napapansin nyo yan. Yan yung na-apply ng ating mason. So hinahagod lang yan, hinahagod ng hinahagod. What the fuck? So tapos ang ginagawa niyan guys, ting binabasa-basa ng konti. Oh my God! Medyo kumapit yung ano, yung plaster ng adhesive natin, kumapit siya ng maayos. Yan guys, yan, hinahagod lang ng hinahagod yan ng ating mga mason. Hanggang doon sa pumantay na siya. Kasi guys, kung mag-ano ka, mag-apply ka ng yan. So continuous lang guys ang pag-ano, yan, mapansin nyo yan lang. Nahagod lang ng maayos. Ang kagandahan nito guys kasi mas mura yung adhesive kaysa sa skim coat. So ang skim coat kasi guys is medyo may kamahalan. So medyo makakatipid ka dito sa adhesive pag ito yung gamit mo. So kung natapos mo na itong ano guys, matapos niyo na itong mabatakan ng adhesive, napantay niyo ng ano. So pwede mo na siyang i-primer, first coating sa ano ng pintura. So pwede mo na siyang i-primer yan. So Julis, ano ka na dyan, less expense pag naayos mo na yung ano, mabatakan ng ano. Yan. Yan, mapapansin nyo guys, yan yung kanina, yung mga ano na yan, yung nauna nilang ginawa. So yan. So mapapansin nyo, wala na yung mga dugtungan. Wala na yung mga dugtungan ng ating forma. Nawala na rin yung mga lubog. Yan. So, ganun lang yan guys, ganun lang. Medyo makakatipid ka lang dyan. So, kasi po pwede mo na yan, pwede mo na yan babatakan ng primer. First coating mo na yan, pwede mo na yung first coating yung pagkatapos niyan. So, pwede hindi ka na mag-apply ng ng skim coat. So, kung medyo mataas naman yung mo, hindi na mo na kailangan mag-skim coat. Babatakan mo lang siya ng ng pintura kasi kung may ceiling pa naman siya guys. So, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Yan, dyan sa makakatipid-tipid ka dito. Ayan, medyo may kalakihan din guys yung diferensya ng presyo ng skim coat at saka adhesive. Pero kung may budget naman guys, siyempre mas maganda pa rin yung skim coat. Kung i-skim coat mo, katulad yan, nabatakan mo na, naayos mo na siya, pwede mo rin siyang i-skim coat pa siya guys para mas malalabas yung yung smoothness ng slab soffit at saka yung mga biga. Saka mas madali siyang mabatakan. Ang tawag diyan sa mga batak ang tawag dyan sa mga nagpipintura. Saka yung mga nag-i-skim coat, ang tawag na diyan ng nila, binabatakan. So yan guys, tuloy-tuloy lang guys yung
Bagisan yan, pinapakita ko lang sa inyo. Ayan. So kailangan basa-basain yan para medyo madali yung paghagod. Ano. So kanina, yung pinakita ko sa inyo, may mga dugtungan pa yon. So ngayon wala na guys. So, yan. So pwede pala yung maggamit tayo ng adhesive as plaster sa ating mga uneven surface. Saka sa mga beams natin na medyo bingkong ng konti, hindi maiwasan naman yan guys kasi sa structural guys. So mayroon na iipitin natin yan, tutusin. Hindi mo talaga maiwasan na lagyan mo na siya ng adhesive lahat. So yan lang yung kanyang nagiging itsura na. So nawala na yung mga dugtungan. So yan guys, so mapapansin nyo. Pwede mo na siyang i-first coating. So pa-primer. Pwede mo na i-primer yan. So medyo makinis na siya. Nawala na yung mga dugtungan at saka yung mga kunting lubog at saka bingkongs ng ating slab soffit, beam at saka mga posting yan guys. Yan. So dito medyo makakatipid ka ng konti. Pero sa tulad ng sinabi ko kanina guys, kung may budget ka naman, bakit hindi ka mag skim coat? So ito is para lang naman doon sa economical aspect ang sinasabi natin na pwede pala natin gamitin ang adhesive as plaster doon sa mga ganong senaryo na mayroon tayong mga uneven surface, may mga lubog, may mga bingkongs ng konti, yung ating slab soffit, yung beam natin,